hindi ko po lubos maisip kung ano po ang naging dahilan ni Vice President Inday Sara para isnabin itong si PBBM sa isang napakahalagang event. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, mayroon na naman pong ginawa si Vice President Inday. Ito ay hindi basta-basta, no? Hindi yung dating sinasabi nila na no comment. Kundi ito ay ibang klase, no appearance. O, yan. Pero bago tayo magpatuloy, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. At happy birthday na rin po sa mga may kaarawan sa araw na ito. At syempre, kasabay na rin ng aking paglalambing kung po pwede. Paki-subscribe naman po itong aking maliit na channel. At paki-like na rin po yung video kung hindi kalabisan. Maliit na bagay lang po yan para sa inyo. Yan naman ay napakalaking karangalan na mapasama ako sa inyong mga kaibigan na sinusuportahan. Maraming salamat po. Palagi nating nakikita o nababasa, no? Napapanood pati sa mga social media, sa mga pahayagan na ang DepEd daw ang laging most trusted and top performing government agency. Kung ako naman ang inyong tatanungin, sa palagay ko maaari nga. Maaaring tama ito dahil alam naman natin na ang mga namumuno dyan sa DepEd ay talaga mga profesional. Ang ating ASEC, yung USEC, ay mga kilalang tao na nagsunog ng kilay para lamang sa edukasyon. Pero ang kanilang sekretary, ewan ko lang, ay kayo na po humusga. Maraming nagsasabi na siya ay incompetent. Mga guro po natin sa mga pangpublikong paaralan, para sa inyo po ito. Pinirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos at naging ganap na batas na po itong Kabalikat sa Pagtuturo Act o kaya yung Republic Act number 11997 para sa karagdagan ng inyong mga allowances. Dapat tayong magpasalamat kay Pangulong Marcos. Palakpakan naman natin yan. Yan, sa susunod na palakpak dapat mas malakas, ha? Ang nakakalungkot nga lang, bakit naman kung sino pa ang namumuno sa sangay ng edukasyon ay siya pa ang hindi sumipot? Hindi kaya parang nabastos naman yata ang ating Pangulo sa ginawa nitong si Vice President Sara, ano? Pero huwag nating masyadong isipin yan. Huwag nating husgahan kagad. Baka may mga nauna namang mga commitment itong ating Vice President. Doon sa video na napanood natin, hindi lang siguro ako, maraming nakapansin na wala si Vice President Inday. Kaya tuloy, binakbakan siya nitong dating taga-suporta niya na isang vlogger, Panoorin natin itong kung tawagin nila ay si Cap Nino Barsaga. Napakaganda ng ginawa ng ating administrasyon. Siyempre, ayaw ng mga basher ito. Ayaw nilang makaparinig na may ginawang maganda ang liderato ng kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At siyempre, sa magandang ginawa po ng ating administrasyon, itong linggong ito, katuwang po ang mga congressman. Ano po ba yung sinasabi kong magandang ginawa? Yung hinihiling po ng mga guro, yung mga hinihiling po ng pampublikong teacher po natin, saksi po sila na pinirmahan na po ng ating Pangulo. Pero ang bukod tangi na dapat na nandoon nung mga nangyayaring kaganapan pong yan na kahit papaano ay dapat saksi. Dapat masaya siya bilang DepEd Secretary, bilang kalihim na kagawaran ng edukasyon ng ating bansa. Hindi niya po pinuntahan. Hindi po siya sumipot. Bakit hindi siya sumipot? Alam lang nakikita ko kaya hindi niya sinipot siya. Kasi insecure siya. Nagagalit siya sa mga congressman. Siyempre, nandoon yung kinaiinisan niya na si House Speaker Martin Romualdez. Gusto niya, siya lang siguro nandoon. Ayaw niya na ibang mga congressman na bumabati ko sa kanya. Ayaw niya yung mga congressman na nagne-negatibong mga sinasabi. Di ba? Nandoon ka dahil ikaw ang DepEd Secretary na kung saan dapat ikaw ay happy, ikaw ay masaya dahil yung pinamumunuan mong tanggapan itinaas ang sahod ng mga congressman. Pinirmahan ng Pangulo yan. Kasaysayan yan. Bakit hindi ka sa likod? Anong dahilan? Dahil galit ka sa mga ibang mambabatas? Yan ba ang dahilan, madam? Diyos ko po, madam.
Ayaw mo silang makasalamuha sa mga gathering. Pinakatamis niya, madam. Step down ka bilang Deputy Secretary. Bigay mo ang panunungkulan na yan sa karapat-dapat. Alam mong may malasakit sa mga guro. Hindi mo naman pala kayong sumarapin ng mga yan. Ayan, tingin ko nadagdag tuloy, dumagdag tuloy sa bilang ng mga sumisigaw ng Sara resign ko si Cap Universal. Mukhang lalong lumalakas ang sigaw para mag-resign itong si Vice President Sara bilang DepEd Secretary. Mga kababayan, sa palagay ninyo, dapat na nga bang mag-resign si VP Sara bilang DepEd Secretary? Yan ang aking iniwang katanungan para sa inyo. Tapos naman tayo. Kaya kayo naman ngayon. Tapos na ako, kayo naman ngayon. Tayong lahat po ay may kanya-kanyang saloobin at opinion. Huwag po tayo mahiyang ilathala ito dahil yan ay karapatan nating. Okay? Maraming salamat po muli sa panonood. O yung mga hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman at pakilike na rin yung video kung maaari. Maraming salamat po muli. Magandang araw po sa inyong lahat.